Bismillah, bismillah. O, dito kayo sa harap. Dito na kayo umiga. Huwag dyan sa likod. Para magkaintindihan tayo. Dito kayo, dito kayo. Kung higa kayo, okay lang. Basta dyan sa gitna. Bilis! Huwag na kayo dyan. Dito na kayo. Para kayong mga VIP. Sa kandal pa eh. Mag-isang ko kayo ng Granada eh. Dito kayo dyan sa gitna. Higa kayo, okay lang. Basta wag sa gilid. Except kay Boret. Si Boret ano to eh. Chicks to si Boret. Pag ganyan. Bismillah, bismillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So 1 to 23 nakuha na natin. Tama? 1 to 23. Yung 23 yung pinakahuli, ang sinabi natin na lahat ng pagsamba na ginagawa natin kay Allah Ta'ala ay dapat kung ano lang sinabi ng Islam. Hindi ka pwede magdagdag, hindi ka pwede magbawas. Kung ano lang yung sinabi ng Islam. Halimbawa dito, hindi ka pwede mag-imbento ng pagsamba, kahit ano. Hindi ka pwede mag-imbento. Kasi nag-utos sa'yo na gumawa ng pagsamba si Allah. So, hindi pwede na sabihin na gagawa ko ng pagsamba na to kasi gusto ko si Allah. Hindi pwedeng ganun. Tama? Kasi si Allah lang yung nag-utos na magsala ka ng 5 waktu. Siya lamang din nagbibigay kung ilang rakaat. Siya lamang din magbibigay anong oras, anong itsura, at paano gawin, at saan lugar. Di ba? Bakit ka nagsasambayang sa masjid? Di ba alam mo na ang wajib dapat sa masjid? Sino nagsabi sa'yo dapat sa masjid ka? Si Allah, yung Islam. So hindi pwede kung saan-saan ka lang magsambayang maliban kapag may excuse ka, may dahilan ka. Nakuha ninyo? So ibig sabihin lahat ng pagsamba kung ano lang sinabi ng Islam. Bakit ka nagsala ng asar ng alas 3? Sino nagsabi sa'yo ng alas 3 yung asar? O 3:30? Ha? Ang Islam, si Allah. So hindi ka pwede magsala ng alas 2. Tama? Kasi kung sino nag-utos sa'yo ng sa masjid ka, siya lang din nag-utos sa'yo ng kung anong oras. O tama? O bakit nagsala kayo ng 4 na rakaat ng asar? Sino nag-utos sa inyo? Si Allah. So yung nag-utos sa'yo na magsala ka sa masjid, siya rin nag-utos sa'yo ng kung anong oras, siya lang din nag-utos sa'yo kung ilang rakaat. Nakuha ninyo? O ngayon, bakit yung pagsala ng asar, may pagluhod, may ruku, magsujud mo upo? Sino nag-utos sa'yo na ganong itsura? Si Allah. Tama? Kung sino nag-utos sa'yo na ganyan yung itsura ng sala, siya lang din nag-utos sa'yo kung ilang rakaat, saan ka magsala at anong oras. Tama? At ilang rakaat? 4. Sino nagsabi sa'yo ng 4 na rakaat? Si Allah. Nakuha ninyo? So yan yung tinatawag na pagsamba. Hindi ka pwede mag-imbento upaw kahit barbero ka. Nakuha mo? Hindi ka pwede mag-imbento. Okay, gagawa ako ng sambayang 6 na rakaat. Gagawin kong isya. Kasi mabait na tao ako. Gagawin kong isya kasi masipag ako. Hindi pwede. 4 na rakaat lang. Hindi mo pwede dagdagan. Pero kung iisipin ninyo, di ba pag dinagdagan mo ang ganda, kasi parang mas maganda ito pag dagdagan ko. Tama? Tama? Kung iisipin mo lang. Pero hindi nasusunod yung utak natin kapag gagawa tayo ng pagsamba. Sino yung dapat masunod? Si Allah. Kung iisipin mo rin, kung magsala ka, Assalamualaikum warahmatullah, ang ganda, parang ang forma. Assalamualaikum warahmatullah. Di ba may mga ganun? Di ba? Ang gandang iisipin mo. Pero sino nagsabi sa'yo na dapat ganito yung itsura pag nagsala ka? Pag nagsalang pa ganito yung itsura? Si Allah. So hindi ka pwede magdagdag, hindi mo pwede pagandahin. Naintindihan ninyo? So ganyan yung tinatawag na pagsamba kay Allah Ta'ala. Yung nag-utos sa'yo na bawal yan, siya rin nag-utos sa'yo na gawin mo. Wala kang karapatan magdagdag kahit pogi ka pa. Kahit may ambag yung mukha mo, Hamid. Hindi ka pwede magdagdag ng pagsamba kay Allah Ta'ala. Kahit pogi si Alex, gwapo ako, gusto ko, ganito yung tsura ng sambayan para maporma ako. Para dumagdag yung pogi. Allah. Kilala niyo si Otto? Yung nasa Quiapo. Yung kalbo na yun, pag nagsambayang yun, ganon ginagawa nun eh. Hindi ko alam.
Saan niya natutunan yun? Yung belaw na yun. Di ba? So, yun. Binelaw yun. So, ayan, ang tinutukoy yan sa number 23. Yan, natapos na natin 1 to 23. Yung 1 to 23 na to, ito yung lahat ng topic patungkol sa tauhid ng uluhiyah at tauhid ng rububiyah. Pero karamihan tauhid ng uluhiyah. Ano ulit yung tauhid ng uluhiyah? Ano ulit yun? 1 to 23. Ibig sabihin, hindi nyo alam yung dinidiscuss dito. Ano yung uluhiyah? Paniniwala saan? Pagka-Diyos. Anong pagka-Diyos ang tinutukoy doon? Pagsamba. Pagsamba. Yun yung uluhiyah. So, bawal ka maniwala sa pamahiin, bawal ka maniwala sa agimat, walang connection yung langit pati sa lupa, walang tagapaglikha maliban si Allah, walang nagbibigay ng biyaya maliban si Allah, siya lang nakakalam ng ilmul ghaib. Ano pa ba? May naalala pa kayo? Ang lahat ng pagsamba kay Allah, ang ating paniniwala galing sa Quran pati sa Sunnah, dapat dumaan tayo sa mga sahaba. Ang utak ng tao ay walang karapatan manghimasok sa ilmul ghaib. Walang pagtatalo yung utak ng tao pati sa akida sa Islam. Tama? Paniniwala, ano pa? May naalala pa kayo? Wala kayong naalala sa 23 na yun? Wala nagbibigay ng batas maliban? Si Allah, ano pa? Alex, magbigay ng isa, 1 to 23. Ano ngayon lang? Buong Ramadan, ni-lecture ko ngayon lang. 1 to 23, wala kang maalala. Isa lang, Alex. Ano, isa lang, upaw. Upaw, araw-araw ka nandito. Huwag mo sabihin yung utak mo, nasa paraiso. Nasa basketball court. Isa lang, magbigay ka. Ano, naalala mo? Isa lang. Ano meron sa tauhid? Isa lang, ang dami nun, 23 yung binanggit natin. Isa lang. Ano, Sami, magbigay ka isa. Isa lang. Astagfirullah. Ano, Shimar, magbigay ka ng isa na binanggit natin, 1 to 23, na topic. Ha? Hindi yun na topic yun. Advance ka. 1 to 23, yung mga batas patungkol sa tauhid. Ano yun? Akida nga yung topic na to eh. Ano yung mga sinabi natin dito mga batas? Ha? Ha? Anong isip? Isip ng tao ano? Anong meron? Ha? Paano? Wala, hindi yung binanggit malig. Ano? Ano yung puso? Kailangan yung isa puso mo. Anong tawag doon? Dapat lahat ng ginagawa mo ay para kay Allah. Ay, tinatawag na ano yun? Ang tawag doon ay ikhlas. Diba? Dalawang kondisyon tatanggapin yung kabutihan mo. Ano yung dalawang yun? Ikhlas at sunnah. Pagsunod sa sunnah ng Rasulullah. Ano pa? Isa na nga lang, hindi pa kinumpleto. Ano pa? Ang dami nun. Natapos natin kalahati ng Ramadan, wala kayong naalala? Jebal! Nakakasira ng fasting. Hindi, sa may akida muna, tauhid. Ano? Ano yung ginagamit mo, komunidad? Ano? Yung ginagamit mo, komunidad? Yun yung sunnah. Kung ano yung ginagamit ang komunidad, yun yung sunnah. Kahit ito na ng Rasulullah, di ba ang normal, ang sinusunod natin si Propeta Muhammad. Tama yung kanyang sunnah sa paniniwala, salita at gawa. Pero pagdating sa gamit, ang sinusunod yung komunidad. Nakuha ninyo, basta yung gamit na yun, halal yun. Tama? Ano ba? Ano, wala kayong maalala? Isipin ninyo. Ang dami, 23. Araw-araw, discuss, may Facebook pa. Yun na yung binanggit niya eh. Inulit mo lang eh.
Ano pa? Yung tawassul. Ano yung unang batas sa atin sa tawassul? Ito ay? Pwede ka magduwa sa Pwede ka magdua sa Allah sa pagitan ng ano? ng isang tao. Pero basta yung tao may kakayanan. May kakayanan. Ang tinutukoy sa tawassul, yung dua mo kay Allah. Pero may ginagamit ka na 6 na bagay na yon para mas lalo mapabilis yung pagsagot sa dua. Ang tawag doon ay tawassul. Ang tawassul ay bawal. Bawal ang tawassul maliban sa 6 na yon. Unang-una, ano yon? Yung binanggit mo, ano yun? Yung hindi ka tulong sa isang tao na may lakas siya. May kakayanan siya na magdua. Ibig sabihin parang sinasabi mo, magpaparam na ako sa inyo. O Alex, pagdua mo ako ha. Tama, yun, pwede yun. Yun ang kabilang sa tawassul. Yung isang tao na buhay siya, tapos may kakayanan siya. Pwede ka ba magtawassul sa isang kafir, hindi Muslim? Hindi mo sasagutin dua kasi kafir yan eh. Tama, ang pinakamainam sa atin minsan yung magulang natin. Pagdua mo ako. Di ba? Kasi may dalil yan. Ya abana astaghfir lana inna kunna khati'in. O aking mahal na tatay. Yung tatay niya ni nalimutan kapatid ni Yusuf alayhis salam. Yung mga kapatid niya, di ba, papatayin siya. Tapos nagkamali sila. May sila ng tawad sa tatay nila, ya abana astaghfir lana. O aming mahal na ama, humingi ka kay Allah na patawarin kami. Tawassul yun. Pero yung tatay niya nandoon, si Yaqub. So yun ang halimbawa. Pwede ba tayo magtawassul kay Propeta Muhammad na patay na siya? Pwede hindi? Ha? Pwede hindi? Punta ka sa libingan niya? Ay, patay na eh. Sabi mo pwede. Hindi, magtawassul. Ano ba yung tawassul? Magdudua ka kay Allah, tapos gagamitin mo si Propeta Muhammad para, mapabilis yung dua. Nandito ka ba ng tawassul? 6 yun. Unang-una, gagamitin mo yung magagandang pangalan ni Allah. Diba? Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'min. Diba? Yung mga pangalan ni Allah, ginagamit yung pang tawassul. Diba? Halimbawa, si Allah nagbibigay ng biyaya, Ya Raziq, tagapagbigay ng biyaya. Ginagamit mo yung magandang pangalan. Ano pa? Yung magandang katangian ni Allah. Ano pa? Yung tao na kung saan buhay at mananampalataya siya, yung alam mo mas sinasagot ni Allah yung dua niya. Halimbawa, si Alex, mabait na tao yan, di ba? Sinasagot ni Allah yung dua niya. O Alex, mabait na tao ka sa nanay mo. Baka mas mabilis sagutin ni Allah yung dua pag dua mo ako na magkaroon ako ng NMAX. Tawassul yun. Pwede yun sa buhay. Pero ang tanong, kapag patay yung tao, pwede ba? Hindi. Si Propeta Muhammad, nung buhay siya, pwede ba magtawassul sa kanya? Nung buhay siya? Pwede hindi. Pwede, nung buhay siya. Nung patay siya, hindi na. Kaya hindi ka pwede pumunta doon sa libingan niya, magtawassul ka. Di ba? Naintindihan niyo kasi patay na siya. Kasi ang kondisyon dapat buhay. Nakuha ninyo? Pero kung sabihin mo pa, paano yung pang-anim? Yung pang-anim na tawassul, ano tawag doon? Yung ginagamit mo yung pananampalataya, yung pagiging Muslim mo kay Allah. Ya Allah, Muslim ako, naniniwala ako sa'yo, sagutin mo yung dua ko. Ya Allah, yung nasa Dakota dito, mga tarantado, ako lang Muslim, sagutin mo yung dua ko. Pwede yun. Tawassul, ginagamit mo yung pananampalataya mo. At ginamit mo, Ya Allah, naniniwala ako kay Propeta Muhammad na propeta siya ni Allah. Pwede mong gamitin yung pananampalataya mo kay Allah. Tama? Yung ginagawa mong dahilan. Halimbawa, yung teacher, paparusahan ka. Sir, naglinis naman ako eh. Yun ang tawassul. Naintindihan ninyo? Ako na nga naglinis, ako nagtapon ng basura, papagalitan nyo pa ako. Di ba? Halimbawa, may request ka sa teacher mo, Sir, baka pwedeng mag-CR. So, hindi pwede. Lahat kayo maingay. Sir, ako naman naglinis. Yun ang tawassul. Naintindihan ninyo? So, hindi ibig sabihin ay yung naglinis ka, hindi ibig sabihin ginagamit mo yung paglinis na yung magdua ka sa nilinis mo. Para humingi ka sa Allah Ta'ala, ginagamit mo lang yung ginagawa mo mabuti. So, yung kabutihan na ginagawa mo, pwede rin yun. Yung tawassul. Ya Allah, naglilinis ako sa masjid. Tumutulong ako kay Bashri. Pwede yun. Tawassul yun. Basta yung ginagawa mong kabutihan, para kay Allah, ikhlas ka. Nakuha ninyo? So, na-topic natin yan. Ano pa ba? Inakuha natin. May naalala pa kayo? Nire-review lang natin. Kasi nakuha natin 1 to 23. Kasi ito, natapos natin yung libro eh. Natapos ko pala. Ewan ko lang sa inyo. Naintindihan ninyo? Kung na-memorize yung 1 to 23 na yun, marami kayo natutunan. Isa pa lang si Alex, wala na eh. Nakuha ninyo? Ano pa ba? Yung agimat. Ang agimat, bawal o pwede? Bawal. Ano mang uri ng agimat ay bawal. Sa leeg, sa kamay, sa itlog nyo, sa paan ninyo, bawal yan.
Nakuha ninyo? Ano man, isasabit nyo yan. Kahit tali pa ng kabayo, isalit ninyo yan. Hindi kayo maprotektahan yan. Ang agimat ay bawal. Nakuha ninyo? Ano pa ba? Yung? Ha? Sari bulto. Kailangan ko yung yung topic. May topic ano pa? Ulam. Yung kulam. Yung kulam na topic, nakuha natin yan. Pero sa tinatawag na, tama, sa may agimat yon. Tama, ano pa ba? Kapag ano? Pamahiin. Yung baraka. Oo, yung tawag din baraka. Bakit di mo alam yung pangalan? Dapat alam niyo yung pangalan ng title, yung baraka. Hindi yung pampaswerte. Yung, tawag dito, yung baraka, ay ano yun? Tawag dito, ito yung kapag gumawa ka ng isang bagay, or meron isang gamit, o isang tao, isang lugar, o panahon, na kapag gumawa ka doon, meron kang gantimpala kay Allah, kasing ginawa mo na yun, maraming kabutihan. Ang tawag doon ay baraka. Yun ang pinagkaiba sa biyaya. Hindi lahat ng biyaya ay meron kang kabutihan. Nakuha ninyo? Halimbawa, may biyaya dito na areskaldo, mamaya. Kapag ba kumain ka ng areskaldo, may kabutihan ka? Wala naman, di ba? Pero yung baraka, ang baraka, kapag nilagyan ni Allah talang baraka yan, ay may kabutihan ka na, tapos yung kabutihan na yon, dumadagdag pa yung kabutihan niya. Kumbaga, nag-multiply pa. Tama? Hindi lang sa'yo, kundi sa gawain mo, sa salita mo, sa paligid mo. Ganun yung baraka. Nakuha ninyo? At ang baraka, ang unang batas sa baraka na yan ay galing kay Allah. Naintindihan niyo, si Allah yung baraka. Siya yung mubarik. Ibig sabihin ng mubarik na sa kanya ang pinagmulan ng baraka. At yung kanyang binibigay, ang tawag doon yung baraka. At yung nakakatanggap ng baraka ay mubarak. Kaya nga Ramadan, mubarak. Kasi nakakatanggap tayo ng maraming gantimpala sa Ramadan. Kaya ang Ramadan ay mubarak. Pinagpala ni Allah. At yung baraka, yun na yun. Yung marami kang kabutihan sa Ramadan pag gumawa ka ng mabuti. Kakain ka ng sahur, may kabutihan ka. Kakain ka ng iftar, may kabutihan ka. Tama? Kaya tinawag na may baraka yung Ramadan. Naintindihan nyo na yung baraka? Ganon siya. Ngayon, sinabi natin dalawang uri ng baraka. Yung baraka na lumilipat, at yung baraka na hindi lumilipat, At ang baraka na lumilipat, isa lang. Yung katawan ni Propeta Muhammad. Lumilipat yun sa mga gamit niya. Kaya nga, nung namatay na siya, lahat ng mga gamit niya pinag-agawan ng mga sahaba. Kinuha iba dito yung gamit. Kasi bakit? Yung gamit niya may baraka. Meron pa nga na kung saan yung gamit niya, ginagamit nila pang gamot. Nakapaggaling ng sakit. Nakuha ninyo? Kasi ganun yung baraka na nilagay ni Allah sa kanyang sa Propeta Muhammad. Pati sa mga gamit niya lumilipat. Naintindihan ninyo? Yun ang baraka. Meron pa yung mga gamit ni Propeta Muhammad ay nagiging ginagawa ng mga gamot ng mga sahaba. Naintindihan ninyo? Pero pagdating sa, siya lang yung katawan lang niya yung lumilipat na baraka. At yung mga gamit niya, wala na, matagal na. Bilang 1,600 years na nakaraan. Yung nakaraang damit mo, hindi mo nilaban, natapon na eh. Di ba? Ano pa kaya yung 1,600 years na kalipas? Di ba? Wala na yun. At yung ikalawa, yung hindi lumilipat na baraka. Halimbawa, yung buwan ng Ramadan. Yung gabi sa buwan ng Ramadan, yung buong Ramadan, hindi lumilipat yan. Kapag gumawa ka ng mabuti niya, makakatanggap ka na maraming gantimpala, pero hindi lilipat yung baraka niya. Kundi makakatanggap ka lang kay Allah ng maraming kabutihan. Ano pa yung tubig ng Zamzam, di ba? Alam niyo yung tubig ng Zamzam sa Makkah? Pag ininom mo yun, may baraka. Tama, iyan yung sa gamit. Yung mga Muslim, yung katawan nila may baraka. Meron yung sa hadith. Pero hindi lumilipat. Hindi gusto magano ng baraka yung sadyata, gagadanin mo yung sarili mo. Gusto ko lumipat yung sa baraka dito. Tama? Yung Quran, may baraka rin. Pero hindi lumilipat. Di ba? Kung ano yung Quran, tapos gaganon mo sa mukha mo. Gaganon mo. Gusto mo lumipat? Hindi. Ang baraka ng Quran, pag binasa mo, kapag isinabuhay mo, pinag-aralan mo, nakuha ninyo. Ano pa? Yung Laylatul Qadar. Yung gabi ng Laylatul Qadar, may baraka yun. Pero dun lang sa gabi na yun. Kasi binanggit sa Quran, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah.
at binaba namin ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadr na may baraka. Nakuha ninyo? Ano pa ba? Yung lugar, yung Makkah, yung Madina, pati Baitul Maqdis, yung Masjid al-Aqsa sa Palestine, di ba? May gera doon ngayon. Pinapatay ng mga Hudyo yung Muslim, mga siraulo yun. Tinutorture nila. Tapos terorista. Ganun ang ginagawa nila eh. Kapag gusto nilang patayin yung isang tao, babag-ibay lang yung pangalan. Tama? Ang biniiba lang nila yung pangalan. So yung Baitul Maqdis, yung Masjid al-Aqsa, may baraka yun. Sabi ng Allah sa Quran, Subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram sa Makkah, ilal masjidil aqsa, patungo sa masjidil aqsa, alladhi barakna hawlahu, linuriyahu min ayatina, innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitab. Yun. Mayroong baraka yung Baitul Maqdis pati yung Makkah. So meron na sa lugar, meron sa panahon, meron sa gamit, yung Zamzam, pati sa tao tayo, may baraka tayo pero hindi lumilipat. At sa panahon, yung Ramadan, sa lugar, meron na, ano pa? Meron pa ba? Yun yung patungkol sa baraka. Nakuha ninyo, yung tawassul, yung baraka, yung agimat, yung pamahiin. Ano pa ba? Yung pagsamba kay Allah, itangin kay Allah lang. Siya lang nakakalam ng ilmul ghaib. Siya yung nagmamanage ng lahat. Tama? Siya lang yung dapat sambahin, siya yung tagapaglikha, siya yung nakakalam ng ilmul ghaib. Ano pa ba? Meron pa ba kayo natandaan? Langit at lupa, magkaiba. Ay, tama. Hindi magkaiba. Walang koneksyon. Yung nangyayari sa langit, walang koneksyon sa nangyayari sa lupa. At yung nangyayari sa lupa, walang koneksyon sa nangyayari sa langit. Naintindihan ninyo? Halimbawa, yung bituin. Di ba may mga tao niniwala sa zodiac sign? Zodiac sign? Di ba? Ay shirk yun. At sabihin, zodiac year of the dragon. Di ba? Shirk yun. Ang 2025 daw ay swerte. Kasi year of the dragon, year of the monkey, kasi drawing sa kalangitan sa mga bituin. Shirk yun. Walang connection yun. Anong dahilan bakit may bituin sa kalangitan? Tatlo lang ang dahilan yan. Binanggit sa hadith, bati sa Quran. Anong una? Yan ay palamuti sa langit. Palamuti yan, decoration. Ikalawa, bantay sa laban sa mga syaitan. Bantay. Bakit, Ustad? Kasi yung mga manghuhula, may mga syaitan yan, umaakit sa kalangitan para makinig. So yan yung mga star na yan, bantayan sa kalangitan. Ikatlo, yan ay palatandaan ng mga tao naglalakbay. Subukan nyo. Kasi ang tao dati kapag naglalakbay, tinitignan nila yung itsura ng bituin kung saan sila nakalagay. Mga northwest. Ha? Parang kompas. Doon nakabase ang kompas actually, sa bituin. So yan lang yung dahilan. Wala nang zodiac sign, year of the dragon, year of the monkey, mga katarantaduhan. Wala. Lahat yan ay ship. Nakuha ninyo? Yan. Okay na, naintindihan niyo? Yun, nakuha natin lahat. Ang mga patungkol sa tauhid, sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lilipat tayo ngayon patungkol sa mga pangalan at katangian ni Allah. Nakuha na natin yung tauhid ng rububiyya, uluhiyya. Yung pagiging Panginoon, pati pagsamba kay Allah. Nakuha na natin yun. At ngayon, nilipat tayo sa tinatawag na asma'u was sifat, patungkol sa mga pangalan ni Allah at katangian ni Allah. Nakuha ninyo? Tandaan ninyo, nakuha na natin yung patungkol sa uluhiyya, yung pagsamba. Kasi lahat ng mga batas na yun, pagsamba yun, tinatama niya yung paniniwala mo sa pagsamba. Huwag ka maniwala sa pamahiin, sa agimat, huwag ka maniwala sa manghuhula. Parang tinatama niya yung paniniwala ninyo para hindi kayo ma-scam. Diba? Bawa, yung dito sa Dakota, dapat magduwa tayo. Hawak kayo kamay. Ya Nabi, salam alaika. Tapos may itog pa yan, di ba? May sobre. Di ba? Tapos ang kapahula. Di ba? Scam yun. Huwag kayo maniwala sa ganun. Magduwa ka, diretso sa tawala. Di mo kailangan ng imam. Di nyo ko kailangan tawagin. Kailangan nyo lang mag-aral. Yung ganito, dapat may karoon kayo ng pinag-aralan, hindi yung sunod-sunod lang kayo. Duwa tayo, dapat paikot tayo, paikot. Walang ganun. Scam yun. Tapos, ano yung pa kayo, di ba? Okay may mga juice, may mga pagkain dyan, di ba? Yay! Tuwang-tuwa pa kayo. Hindi nyo, niloloko na kayo. Nakuha ninyo? So, kaya dapat mayroon kayong pinag-aralan para hindi kayo ma-scam. Tapos, titignan pa yung kamay ninyo. Sabi dito, ay may nakasulat
na ikaw ay, kaya pag may nagkakasakit yung tao, di ba? Bili ka ng itlog, iwapahin sa'yo dito. Titignan yung itlog sa ilaw. Yung sakit mo nandito nakalagay. Gago. Tinuturuan kayo mag-shirk. Hindi nyo namamalayan. O kayo naman, kuwari iyak sa duwamin. Tinuturuan kayo. Alam niyo yan di ba? May mga ganyan dito sa Dakota. Maraming scammer dito. Tapos nilagyan mo ng sobre. Ito, may bano din naman yan. Kung nag-aral kayo ng tawhid, libre, nakahiga kayo, may natutunan kayo. Hindi yung ganun lang. Sa tingin, feeling mo lang maganda, pero wala ka palang neto. Di ba? Yan ang Islam. Tinuturuan ka magkaroon neto. Hindi yung yak-yak ka, tapos kakantahin ka. Ano ka, Kristiyano? Yung mga di ba, ganyang reliyon nila, puro kantahan, pati palakpak. Ganon-ganon sila. Huwag kayo magpapakatanga, ha? Hindi tayo scam eh. Hindi kayo pwede ma-scam dyan. Meron kayong akida, may tauhid kayo. Kaya pinag-aaral natin yung tauhid dito eh. Hindi kayo magkanta, Ya Nabi, Salam Alayka. Di ba, may ganon kayo. Mahatid kayo sa ganon eh. Mga tarantado kayo eh. Meron pa yan, pag may sakit, di ba? Pagbilhin kayo ng bigas, lagay sa may malaking timba, tapos may mga itlog, di ba? Meron kayo yan, huwag nyo. Tarantado kayo, niloloko nyo ako eh. Kumari lang kayo. Di ba? Bubuhatin pa yan, di ba? Bubuhatin pa yan. Ilalagay niya sa likod. Na-scam kayo, no? Akala. May patay pa yan. May 7 days, 14 days, di ba? Kalokohan yun. Walang kapagduwa pa raw. Pagduwa natin yung namatay, ha? Tapos maghahanda pa kayo, tuwan-tuwa kayo. Hindi nyo alam, na-scam na kayo. Marami ng scammer ngayon, hindi nyo alam, meron pa nga online eh. Hanggang ngayon, na-scam pa rin kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ito yung mahalaga, may tauhid kayo. Hindi kayo niwala sa mga pinaghalo-halo yung aking paniniwala ninyo. May kanta, may palakpak, kulang na lang, may disco. Tapos may mga pa yan, di ba? May mga sungka. Pati may mga baraha. Katarantaduhan. Pag may namatay, saan kayo makikita? Muslim namatay, pinagsusugalan. Muslim nga eh. Di ba? Kayo naman, tuwan-tuwa kayo kasi may kape. Pati biskwit. Kalokohan ninyo. So yan ang dahilan kung bakit mahalaga yung tinatawag na tauhid. Para hindi kayo mabelaw. Para hindi kayo may scam. Nakuha ninyo? Hindi kung ano ginagawa sa inyo dito sa Dakota. Pinagdua-dua kuno, kung wari lang. Nakuha ninyo? So, yan ang tinatawag na paniniwala natin sa tauhid kay Allah subhanahu wa ta'ala para maiwasan yung mga pamahiin, yung mga pagtawag sa mga syaitan, sa panghuhula. May ganyan kasi. Ginagamit lagi nila kumwari yung salitang dua. Kumwari magdudua. Yung pala meron silang ginagawang shirk sa likod. Diba? Kumwari lang magdua sa umpisa pati sa huli. Yung pala sa gitna, may shirk silang ginagawa, nagtatawag ng mga syaitan. Yan ang tinutukoy ng Allah ta'ala sa وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ ya'udhuna birijalin minal jin fazzaduhum rahaqa. At may mga, sabi niya, mga tao na humihingi ng tulong sa mga syaitan. Tapos tutulungan sila ng syaitan. Hanggang sabihin ng tao, nakita mo na, gumaling? Di ba? Yung syaitan, pinagaling siya. Di ba? Shirk ka ulit, pagagalingin kita. Basta mag-shirk ka lang, lahat ialay mo. O, tao naman, sige, alay tayo ng mga, yung ombo na yan, alay tayo ng kakatayin natin, yan, yung gusto mo, sabi ng syaitan. Ganyan nga, pag-aagalingin kita. So, sabihin ko sa yung tamang panguhula, ganito mangyari sa'yo. Sa 2027, ganyan, yayaman ka. O, di ba, nawala yung sakit sa ulo mo? Ayan, ganyan nga. Ganyan ginagawa ng mga syaitan. Yung mga syaitan sa inyo, naggigitara na ganyan dapat, di ba? Sap, bidap. Ganon ginagawa ng mga syaitan sa inyo kapag tuwan-tuwa yung mga syaitan sa pag-shirk. Yan ang dahilan kung bakit mahalaga yung pag-aaral ng tauhid. Pati ang akida ng pagtamang pagsamba, tinatanggal sa ating puso yung maling paniniwala. Nakuha ninyo? Huwag kayong may scam sa ganyan kasi marami ng scammer ngayon. Hindi lang yung sa mga pera. Minsan ginagamit sa dua. Diba? Amin. Diba? Si Alex, dua pa. Tapos abutan ng sobrang imam. Ito, pagduwa mo yung kalokohan. Nakuha ninyo? So yan ang dapat tandaan ninyo regarding sa 1 to 23. Kaya dapat sabi ko sa memorize yung 1 to 23 na yun eh. Si Isaac may kopya. Ito si may kopya ka din, di ba? Hoy, shotgun. Di ba may kopya ka? Sinulat mo ba? Hindi. Nasa isa? Zero.
So, yun. Dapat alam niyo yung 1 to 23 na yun. Naintindihan ninyo? So, tawag dito, para paulit-ulit, kasi dapat inulit-ulit yan eh, para matandaan ninyo. Parang formula yan eh. A plus B equal to C, C plus D equal to A, mga ganyan yan eh. 1 plus 1 equal to, formula yan. Kahit pa iba-iba na number, pag alam mo yung minus, plus, minus, times, divide, hindi ka makawala. Yun ang tinutukoy natin dito ng batas. Okay, lipat tayo dito sa patungkol sa asma wa sifat. Pag sinabi natin asma wa sifat, di ba, ang ibig sabihin ng tauhid, balikan natin ibig sabihin ng tauhid. Ang ibig sabihin ng tauhid, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah. Ang paniniwala na nag-iisa si Allah. Ang ibig sabihin ng tauhid, ang paniniwala na isa si Allah sa kanyang pagiging Panginoon, Diyos, may pangalan at katangian. Panginoon, Diyos, pangalan at katangian. Naintindihan niyo? Panginoon, Diyos, pangalan at katangian. Tuwan-tuwa ka. Ganon? Gusto mo ganon? Panginoon, Diyos, pangalan, katangian. May mga pangalan siya, may mga katangian. Naintindihan niyo? Panginoon, letter P. Diyos, letter D. Pangalan, letter P. At katangian, letter K. Naintindihan ninyo? So, yun ang ibig sabihin ng pag sinabi sa inyo, ano ibig sabihin ng tauhid? Ano sagot ninyo? Mga siraulo kayo ah. Ano? Paniniwala ano? Na ano? Paniniwala kay Allah nag-iisa. Hindi nyo pwede tanggalin yung nag-iisa. Paniniwala kay Allah na nag-iisa. Panginoon, Diyos, may pangalan katangian. Ano ulit yung tauhid? Panginoon, Diyos, pangalan katangian. Mga siraulo kayo. Kakasabi lang eh. Yun ang ibig sabihin ng tauhid. So natapos natin yung pagiging Panginoon at pagiging Diyos ni Allah. Lipat tayo sa pangalan at katangian. Nakuha ninyo? Tandaan ninyo, ang batas ng paniniwala natin kay Allah na meron siyang katangian, meron siyang magagandang pangalan at katangian, bigayri tahrif. Tahrif. Ang ibig sabihin ng tahrif, kung ano yung nabasa natin na may katangian si Allah sa Quran, hindi mo pwedeng palitan. Hindi mo pwedeng palitan. Hindi mo pwedeng baguhin kung ano yung nakasulat sa Quran. Hindi mo pwedeng baguhin kung ano nakasulat sa Quran. Halimbawa, sabi ni Allah sa Quran, nilikha niya si Adam. Si Adam, alayhis salam, yung unang propeta, yung pinakatatay natin, ng dalawang kamay niya. So, naniniwala tayo na meron siyang kamay na dalawa. Kasi sinabi niya, hindi mo pwedeng palitan yun. At sabi niya, wala ta'til. Ibig sabihin ng ta'til, hindi mo pwedeng tanggihan yun. Hindi mo pwedeng itanggi. Hindi pwedeng palitan. Hindi pwedeng tanggihan. Ibig sabihin, nakasulat doon, tatanggihan mo. Hindi yan totoo. Nakuha ninyo, ay katlo, takif. Pag sabi mong takif, hindi pwedeng bigyan mo ng larawan, ng itsura. Bigyan ng itsura. May kamay, pero hindi natin alam yung itsura. May kamay, hindi natin alam yung itsura. At ikapat, wala tamsil. Wala tamsil, hindi mo pwede ihalin tulad. Nakuha ninyo? Ulitin natin, hindi mo pwedeng baguhin, hindi mo pwedeng itanggi, hindi pwedeng bigyan ng itsura, at walang kahalintulad. Ayun yung apat. May katangian si Allah, hindi mo pwedeng palitan kung ano yung nabasa mo sa Quran, hindi pwedeng itanggi, hindi pwedeng ihalintulad, hindi pwedeng ikapat, hindi pwedeng bigyan ng itsura. Nakuha ninyo? Basta naniniwala tayo doon. Nakuha ninyo? Hindi natin alam yung itsura, pero tayo naniniwala. Tama? Yun ay katanggap-tanggap sa isip natin. O sabihin ko sa inyo, yung pating nagsasalita. Di ba? Nagsasalita yun. Magkakaintindihan. Yung pusa. Magsasalita, hindi. Magsalita. Pero sabihin ko sa iyo, alam mo paano yung magsalita? O pusa lang yun, ha? Di ba? Nagsasalita, pero hindi natin alam kung paano. Tama? Oh. So, ganun. Walillahil mathalul a'la. At si Allah Ta'ala, Panginoon, at kompletong Panginoon siya. Kompleto ang kanyang katangian, na perfectong Panginoon siya. Kompleto. Mayroon siyang katangian, pero hindi natin alam. Nakuha ninyo, may katangian hindi natin alam at walang kahalintulan. Tama? Yan ang tinutukoy doon sa apat na yun.
Ibig sabihin din ng pangalan, yun yung katangian. Ang pangalan naman, may pangalan siya kung ano lang ang tinawag niya sa kanyang sarili. May pangalan siya, hindi mo pwedeng tawagin, mag-imbento ka. Halimbawa, tinawag ng Kristiyano ang Allah ng Diyos Ama. Pwede ba yun? Hindi. Nag-imbento sila. Di ba? Hindi pwede yun. Tatawagin natin si Allah sa kanyang pangalan kung anong tinawag niya sa kanyang sarili. Siya yung Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min. Di ba yung 99 names of Allah? Yun yun. Yung mga pangalan pati katangian niya. Kung ano lang binanggit sa Allah Ta'ala, di ba? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapos sabi niya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sino nagtawag ng Rahman Ar-Rahim? Siya. So, tatawagin natin siya sa kanyang magandang pangalan kung anong tinawag niya sa kanyang sarili. Maliki Yawmiddin, ang hari sa kabilang buhay. So, tawagin natin siya, Maliki Yawmiddin. Tama? Ano pa? Ghafurur Rahim. Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Latiful Khabir. So ano man binanggit niya sa Quran, yun yung mga pangalan niya. Hindi ka pwede mag-imbento, Hamid. Kung ano niyo? At yung mga katangian niya, kung ano lang din binanggit niya sa Quran, yun yung paniniwala natin. Na mayroong 4 na patakaran. Ano yung una ulit? May katangian siya. Ngunit, number 1, ano? Walang kahalintulad. Bawal bigyan ng itsura. Bawal i-describe. Hindi pwedeng itanggi. Hindi mo pwedeng itanggi. Ano yung isa? Ay, binanggit na. Bawal i-describe. Hindi mo pwedeng, ayun na, walang bigyan ng itsura. Ano pa? Hindi pwedeng Itanggi. palitan. Kung ano yung nabasa mo. No? Palit, tangge, bigyan ng itsura at pagtutulan. Yun yung 4, tandaan ninyo yun ha. Yun yung batas patungkol sa katangian ni Allah. Okay, halimbawa sabihin ko sa inyo, sinabi ni Allah Ta'ala na siya ay may mata. Sabi ni Allah Ta'ala, tajri bi ayunina, ang barko ni Nuh alayhis salam ay tumatakbo sa aming mata. Dalawang meaning nun. Una, tumatakbo siya sa pangangalaga namin, at ikalawa ay meron siyang mata. So pag meron siyang mata, ano yung batas natin doon? May mata siya, ngunit wala. Hindi natin alam ang itsura. Tapos, hindi pwedeng itanggi. Hindi pwedeng palitan kung ano yung nabasa mo. At bawal ihalintulad. At ang mayroon siyang mata, angkop lamang sa kanyang sarili. Ibig sabihin kung ano ang bagay sa kanyang katangian. Hanggang doon lang tayo. Nakuha ninyo? Yan ang batas natin. So kapag sinasabi natin, si Allah Ta'ala ay may paa, yun ang batas natin. Angkop sa kanya, bawal ihalintulad, hindi natin alam ang itsura, bawal itanggi at bawal palitan kung ano yung nabasa natin. Nakuha ninyo? Yun ang pamantayan at batas natin sa ating paniniwala patungkol sa katangian ni Allah Ta'ala. Si Allah Ta'ala ay ano? Allah ay may muka. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ. At mananatili ang muka ni Allah. Kapag mamamatay na lahat sa kayawmul qiyamah, mananatili ang muka ni Allah. At tumutukoy sa kanyang, mayroon siyang muka. Tama? Tama, ang paniniwala, ang mukha ni Allah ay angkop sa kanyang sarili ng walang bawal ihalintulad, bawal itanggi, bawal palitan yung nabasa mo, at bawal bigyan ng itsura. Nakuha ninyo? Yan ang patungkol sa paniniwala natin sa katangian ni Allah Ta'ala. At sa pangalan niya, kung ano lamang yung ano? Sa pangalan. Kung anong tinawag niya sa kanyang sarili. Nakuha ninyo? Okay, ikalawang batas. Ittifaqul fil asma, ano man yung magkahalintulad sa pangalan, hindi nangangahulugan magkahalintulad na sa katangian. Nakuha ninyo? Okay, para maintindihan ninyo. Itong ilaw na to, may liwanag, di ba? Pero anong tawag sa ilaw na yan? Hindi, may tawag yan eh. Bulb, di ba? Bulb. May liwanag. Yung araw, mayroong liwanag. Parehong may pangalan na liwanag, pero magkaiba ng katangian. So, ibig sabihin dito, ano man yung pareho ng pangalan sa nilalang pati kay Allah, sa nilalang kay Allah hindi nangangahulugang pareho ng katangian. Pareho ng pangalan, pero magkaiba ng katangian. Si Allah Ta'ala sabi niya, siya ay mayroong paningin. Paningin. May mata siya, may paningin siya. Tama? At ang tao mayroong paningin, may mata. Pareho ng pangalan, pero magkaiba ng katangian. Kasi Panginoon yun eh. Tayo nilalang tayo eh. So, ibig sabihin, mattafaqal fil asma, ano man yung magkahalintulad sa pangalan, hindi nangangahulugang magkahalintulad sa
katangian. Naiintindihan ninyo? Yan ang batas natin patungkol sa katangian ni Allah Ta'ala. Naiintindihan ninyo? So yan ang tinutukoy dyan. At tinawag din ni Allah sa Quran na meron siyang mata at meron siyang paningin, meron siyang pandinig. Tinawag din ni Allah yung tao na may pandinig at may paningin sa Quran. Sabi ni Allah Ta'ala, "Laisa kamithlihi shay'," walang kahalintulad si Allah. Sabi niya. Tapos sa paglasang ayat, "Wa huwas samiul basir," siya ang nakita at nakakarinig. Tinanggi niya na meron siyang kahalintulad, tapos pinatunayan niya na merong pangalan at meron siyang pangalan at katangian. Tapos binanggit niya Allah sa tao na nilikha niya yung tao, "Faja'allahu sami'an basira," at binigyan namin ng paningin ng tao at pandinig. Magkapareho sa pangalan, pero sa katangian, hindi ibig sabihin, hindi nangangahulugang pagpareho ang pangalan, ibig sabihin pareho na sa katangian, magkaiba yun. Naintindihan ninyo? Nakuha nyo na? So, tayo lang mga Muslim na iniwala sa ganyan. Yung mga ibang, may mga tao na hindi niniwala sa ganyan. Nakuha ninyo? May mga tao na hindi niniwala sa ganyan. Kasi bakit? Ang utak nila kapag pareho sa pangalan, dapat magkapareho na sa katangian. Ganon yung paniniwala nila. Kaya ayaw nilang maniwala na may katangian si Allah. Sabi nila, basta nandyan si Allah, walang katangian. So, wala silang Diyos. Kasi walang katangian yung Diyos nila eh. Nakuha ninyo? So, yan ang tinutukoy sa rule number 2 sa batas natin sa ikalawa na patungkol sa katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Banggitin ko sa inyo yung tinatawag na narinig nyo na yung salita ng mga tinatawag na Asy'ariyah. Ang Asy'ariyah, hindi sila niwala na si Allah ta'ala may katangian. Kasi kapag binanggit mo rin katangian na yun, ay yung pangalan na yun, nangahulugan pareho ng katangian. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Alam niyo yung mosque dito sa Ermita? Yung may second floor, may seminar. May seminar. Yung ulama nila dyan, yung mga ustad nila, mga Asy'ariyah. Hindi naniniwala sa katangian ni Allah Ta'ala. Sila. Kaya tinatawag nila, yung mga naniniwala sa katangian ni Allah, tinatawag nilang Wahabi. Dahil doon. Narinig nyo na yung salitang Wahabi? Dahil nga naniniwala tayo mga Muslim, although pareho mga Muslim, naniniwala tayo na si Allah Ta'ala may katangian at walang kahalintulad, tinatanggi nila yon. Si Allah ay walang katangian talaga. Wala. Pangalan lang, walang katangian. Sila yung mga Asy'ariyah. Ngayon, kapag pinatunayan, maniniwala ka doon, tatawagin ka nilang Wahabi. Naintindihan nyo na? Yan ang pinakadahilan, ang pinakaugat bakit ayaw nila sa tinatawag ng Wahabi. Magets nyo na? Kaya kapag nakarinig kayo ng Wahabi, huwag nyo na silang idebate. Yun ang pinakadahilan. Pero kapag sinabi nyo to, hindi nangangahulugang magkapareho pangalan, magkapareho sa katangian. Yung ilaw ba, pareho na liwanag ng araw, ihagsam mo sa kanila. Nakuha ninyo? Ngayon, hindi nila pwedeng hindi nila pwedeng maitatanggi yun. Magkapareho yung bulb na yun, pati sa ilaw. Kung magkaiba nga dyan sa dalawa, paano pa kaya sa nilalang, pati ang Panginoon? Di ba? Mas hindi yun ibig sabihin, pareho na. Nakuha ninyo? It makes sense. Tama. Yan ang tinutukoy nila na sabi nila daw, kasi kapag daw pareho daw ng pangalan, wala na raw silang maisip na katangian kung ano lang nasa nilalang. Syempre, bakit mo ialin tulad? Porkit ba nakita mo yung nilalang nakita ng mata mo yung nilalang, yung may kamay yung nilalang, sabi mo, gano'n na yung kamay? Yan lang bang kamay sa mundo? Wala bang kamay yung unggoy? Di ba? Yan ang tinutukoy natin doon na kung saan naniniwala yung mga Asy'ariyah. Sila, ang mga Asy'ariyah, yan, yung mga ulama sa yung mga ustad dyan sa Ermita, yung mga Asy'ariyah man sila. Kaya yan ang kaya nga minsan, tinatawag nila yung mga Muslim niniwala sa ganito mga Wahabi. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag nilang Wahabi. Naintindihan ninyo? Kaya nga nagamaulod din sila eh. Bakit? Kasi nga, ang sabi natin sa maulod, yun ay pagsamba. Hindi ka pwede magdagdag ng pagsamba. Meron na lang dalawang Eid, Eid al-Fitr. At ang mag-celebrate ka sa Eid ay pagsamba yon. Tama? Hindi ka pwede magdagdag, magbawas. Sabihin nila, di dapat di tayo sumakay ng jeep kasi walang jeep sa panahon ng Rasulullah. Magkaiba po yung gamit pati sa pagsamba sa puso, salita at gawa. Naintindihan ninyo? Kaya kapag hindi ka nag-celebrate ng Maulid, ano ka? Wahabi ka. Naintindihan ninyo? Yan ang pag-iisip nila. Tinatawag nilang Wahabi. Ustad yung katangian ng Allah, nasa Quran ba? Nasa Quran yun. Pero hindi na pinapaniwala kasi, di ba nag-aaral naman sila? Oo, yun ang, di ba sabi natin dito, ay hindi mo pwedeng itanggi at hindi mo pwedeng tahrif, palitan. Ang tahrif, palitan ng pagtanggi, pinapalitan nila.
O kahit nasa Quran na. Kasi bakit? Kapag hindi nila pinalitan, halimbawa si Allah Ta'ala may kamay, di ba? Nabasa nila, ang pagkakaunawa nila sa kamay, iba. Ang paniniwala nila sa kamay, kapangyarihan. Halimbawa, si Allah Ta'ala nilikha niya si Adam ng dalawang kamay niya, hindi kamay paniniwala sa kanila, kapangyarihan. Kasi kapag kamay daw, hinalin tulad mo, si Allah sa kanyang nilalang. Kaya nga sabi natin dito, mattafaqal fil asma, hindi porkit pareho ng pangalan, pareho ng katangian. Hindi ibig sabihin ganun yun. Kaya sa kanila, tinatanggi nila yun. Naiintindihan ninyo? Yun ang paniniwala ng mga Asy'ariyah. Hindi sila naniniwala sa ganyan. Pati Mu'tazila. Pero number 1 talaga sa Pilipinas, karami Asy'ariyah. Kahit tulad dyan, yung sa Ermita, Asy'ariyah man sila. Kaya nga, lagi nilang inaatake yung Wahhabi. Yung Wahhabi daw, mujassima. Ang ibig sabihin ng mujassima, yung Wahhabi daw, hinahalin tulad si Allah sa nilalang. Dahil nga dito. Kasi daw, kapag binanggit mo si Allah, may mukha, may mata, may paa, kasi binanggit sa Quran ay sinalin tulad mo raw sa nilalang. Anong sabi natin sa 4? May mata pero di natin alam itsura. May mata pero walang kahalintulad. Hindi ba matanggap ng utak nila yon? Nakuha ninyo? Sa kanila, hindi na yung matanggap yun. Dapat alisin yan, palitan yan. Ganun sila. Nakuha ninyo? Yan yung dahilan kung bakit galit na galit sila sa Muslim, sa Ahlus Sunnah. Which is tayo yung Ahlus Sunnah, tinatawag nilang Wahhabi. Kaya matagal ko nang alam yan. Kaya hindi nyo pa maintindihan hanggang sa hindi nyo matapos yung tinatawag na tauhid. Kaya nga, tinutuloy-tuloy ko sa inyo to para maintindihan nyo lahat. Kasi kapag natapos ito, may intindihan nyo lahat na yung konsepto ng mga Muslim. Kung bakit minsan hindi magkasundo. Kaya may sariling id sila Di ba dyan sa Palasyo de Manila? Kasi ngayon pinapakutba nila lahat ng ulama ng Asy'ariyah. Kasi ayaw nila ipakutba, pa-lecture yung mga Ahlus Sunnah. Kasi nga, Wahhabi Wahhabi ka. Naiwala ka si Allah Ta'ala may kamay, Wahhabi ka. Di ka na gumaulod, Wahhabi ka. Ganun yung lagi. Pero kapag titignan mo, i-debate mo sila sa ganung pamantayan. Sige, debate tayo harapan. May mga tao nga dito sa looban, di ba? Hindi ko nabanggitin yung pangalan. Kilala nila ako, ayaw nila sige, debate tayo. Mattafaqa fil asma, la tattafaqa fil sifat. Yun lang sabihin mo sa kanila. Ang tinutukoy sa sunnah ng Rasulullah sa kagamitan, ay sinusunod niya yung kanyang komunidad. Pagdating sa ibada, puso, salita at gawa, sundin natin ng Rasulullah. Yung maulud ba? Gamit ba yun? Gamit ba yung pag nagmaulud ka, gamit ba yun? O selebrasyon? Selebrasyon, di ba? Ang selebrasyon. Di ba gawa, pagsamba? So, ibig sabihin, meron kang dalil. Nasaan sa dalil sa Quran? Ang Rasulullah, 23 years na nabuhay. Kahit kaya hindi siya nag-celebrate ng maulud. Lagay natin nalimutan niya 1 taon. Next year ba dapat makalimutan? Ikaw ba malilimutan mo birthday mo next year? Yung nalimutan mo kailan ka pinanganak? Wala sa ibabaw sa mundo nakalimutan niya kailan siya pinanganak. Kung mahalagang bagay yon, sana nag-celebrate siya. Di ba? At ikalawang dahilan natin kung bakit nga ipinagbawal yon sa Islam kasi walang dalil. Ikalawa, nagiging dahilan yun ng tao ng shirk. Di ba? Picture, rebulto, birthday pati death anniversary, ginawa ng Kristiyano. Picture, rebulto, may birthday, December 25. Ganun ba yung gusto natin sa Rasulullah? Mag-birthday tayo taon-taon, katulad ng Kristiyano? Hindi, at siya wala naman dalil yun. Naiintindihan nyo na yung concept kung ba't pinapaliwanag natin yung ganyan para hindi kayo makapagaya sa kanila. Kasi alam natin kung ano lang sinabi ng Allah. Sa ibada nga, di ba, meron tayong 6 na batas sa ibada. Sa number, sa katangian, sa panahon, sa lugar, at yung ibada, dapat kung ano nang sabi ng dalil. Hindi ka pwede magdagdag, hindi ka pwede magbawas. Sila nagdadagdag sila May Idil Adha, Idil Fitr lang tayo, bakit mo dadagdagan ng Idil Maulud? Tama? At sige, anong ginagawa natin pag Idil Adha, Idil Fitr? Anong ginagawa natin? Nagdasala tayo, nagtakbir, pati nag-zikir tayo, nag-celebrate. Sa Maulud, ganoon ba? Di dapat mag-id din tayo, magsala din tayo. Kung yun nasa batas ng Islam yan. Di ba? Anong ginagawa? Puro kainan lang. Puro magdala ng pagkain at magkakantahan lang. Ya Nabi, salamu alayka. Ganun lang, di ba? Kung nasa katotohanan ka, dapat kayong celebration, kahit tulad ng ganyan, magsala tayo. Di ba? Magtakbir. Bakit walang pamantayan ng ganyan? Kasi wala naman talaga sa Islam. Kung hindi, ginagawa lang nila yung parang katuwaan. Katuwaan hindi pwede yan kasi pagsamba yan. Ang pagsamba dapat siya lang dapat magsabi niyan. Hindi pwede mag-imbento ka. Hindi ka naman barbero. Nakuha ninyo? So yan ang tinutukoy dito na mattafaqa fil asma, hindi ibig sabihin pareho ng pangalan, pareho na ng katangian. Ikaw, gwapo ka, magkamukha ba kayo? Pareho kayong gwapo, pero magkaiba kayo ng mukha. Hindi papayag to kapag may kamukha siya, di ba?
Ikaw nga, hindi ka papayag na may kamukha ka eh. Di ba? So, hindi ibig sabihin pareho ng pangalan ay pareho ng katangian. Naiintindihan ninyo? So, hanggang doon lang siguro. Ganun lang, wa naqulu subhanaka bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaya ko ano na yun. Ano ba ngayon?